Abu Dhabi. Kami po ay bumabati ng isang magandang gabi sa bawat isa po sa atin. Especially po sa inyo po mga viewers po natin dyan. Ito po ang ating first ever BS Online Bible Study. Yung pong ginawa po natin last Saturday, yun po ay test lang po yon, test broadcast lang po. Ito po talaga yung ating first ever Bible study po natin. Ano po? At nagpapasalamat po tayo dahil binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na magamit po yung ganito pong mga bagay-bagay para patuloy na ipalaganap ang kanya pong salita dahil ang salita po talaga ng Panginoon ay unstoppable. Maraming pong salamat. At nais rin po natin ipabatid sa ating pong mga nanonood ngayon, sa ating pong mga dear viewers, na bukod po sa ating BS Online Bible Study, ay meron po tayong mga schedule. Patuloy po yung gawain po natin dito po sa FCC Abu Dhabi. Tuwing araw pa rin po ng Biyernes, ay patuloy po ang ating Tagalog Worship Service from 12:30 po yan ng tanghali. At pagdating naman po ng hapon, 5:30, Friday pa rin po, ay ang ating pong International Worship Service. At ngayon nga po, Sabado ng gabi, 8 po ng gabi, Abu Dhabi time po yan, yaan po ang ating online Bible study nga po na atin pong ini-invite ang bawat isa na makisama po at mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. Okay? At yung ating pong Tuesday naman ito, ng ating pong mga live broadcast po, online streaming po yan ng ating FCC Abu Dhabi. At ngayon po, bago po tayo tuluyang mag-aral ng salita ng Panginoon, makakarinig po tayo ng natatanging bilang, isa pong awit, I Am Not Alone, by Carrie Job, na aawitin po ng ating po mga kapatid, Elder June and Sister Joy Tanyakaw. Just where we go and help us to be in times when we don't know. Let this be our prayer as we go our way. La lucha che tu dai, Pray you'll find your life nel cuore resterà, and hold it in our heart. a ricordarci che When stars go each night, per la stella sei, nella mia preghiera, let this be our prayer. guarda fedele, When shadows fill our day, lead us to a place, guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. sogna Un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia, di speranza. Oh, nuova dia, mamma simbolo di pace, di fraternità. la porta che We ask that life be
our soul to love. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child. Just like every child needs to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Ela pereken haya jensaima. Sento che ci Father, we come to you, Lord God, through prayer, Lord. We ask for your presence, Lord, to be with us tonight. We ask for your guidance. Lead us, O Lord God, into your will, na magawa po namin ang kalooban mo, matutunan po namin ang kalooban mo. Lord, that's the desire of our hearts, O Lord God, na lumakad kami ng may katuwiran, Panginoon, sa iyo. Sa pag-aaral po namin, sa gabing ito ng iyong banal na salita, Lord, be with us, enlighten us, Lord God. Hayaan mo na makita po namin ang mga bagay-bagay na dapat po namin gawin, lalo na po sa mga panahon na ito na kung saan kami po ay humaharap ng mga pagsubok, ng mga testing, Lord God. Tulad po na nagaganap hindi lamang, Panginoon, sa isang bahagi ng mundo, kundi sa buong mundo po, Panginoon. Minsan pa, O Diyos, iniaalay po namin sa iyo, Panginoong Yesus, ang pag-aaral na ito. Samahan mo kami, maging, Panginoon, ang mga viewers po namin na sa mga panahong ito, Lord, ay nanonood po kasama namin. Bless us, O God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Marami pong salamat, minsan pa po, sa ating pong kapatid na si Elder Jude at Sister Joy sa kanila pong awit ng The Prayer. Hindi pala kanta yun ni Kari Job. Mamaya po talaga siguro yon. Okay? At ngayong mga kapatid, minsan pa ay bakit po ba natin ginagawa o bakit po tayo nag-set up ng ganito pong pag-aaral ng salita ng Panginoon ng ating online? Ito po ay pagsunod nga po sa directives po ng ating pong gobyerno dito sa UAE na wag muna po, cancel muna po ang lahat ng mga religious activity para na sa ganun po ang coronavirus na ito, COVID-19, ay hindi po kumalat. At yan po ay para sa atin pong kabutihan, okay? Sa atin pong lahat. Okay? Kailangan po natin pigilan yan. Maraming pong salamat. At kaya ito po, ginagawa po natin ito, stay lang po kayo sa inyong mga tahanan at samahan niyo po kami mag-aral ng salita ng Panginoon at may mga kasama po ako sa gabing ito na mag-aaral po ng salita ng ating pong Panginoon. Una po ay ang ating pong, syempre, walang iba kundi ang ating Sweet Ever Ate V. Magandang gabi po mga kapatid, mga kababayan. It is a privilege and pleasure to bring you the Word of God tonight. Kasama rin po natin sa gabing ito ang ating pong pastor in charge ng ating pong FCC Dubai at FCC Sharjah, Pastor Francis Flores. Sa mapagpalang gabi po sa inyong lahat at binabati din natin ang ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng UAE na kasama natin nag-aaral ngayon, ang mga kapatid natin sa Dubai, sa Sharjah, sa Ajman, sa Al Ain, ang mga taga-Musafa. Alam po natin na malaking bagay na nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Kung paano po natin piniprepare yung ating mga physical na pangatawan ngayon para yung ating immune system matibay at hindi tayo maapektuhan ng COVID, ganun din po lalo sigurado yung ating mga spiritual na buhay. Importante po na malakas po ang ating pananalig, pananampalataya at fresh po yung ating mga isipan sa katotohanan ng salita ng Panginoon. At kung meron kayong mga kaibigan na hindi nyo madala sa church, mas madali na silang madala ngayon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At kung ikaw naman, hindi ka nag-aaral, ayaw mo mag-attend ng Bible study, pwedeng-pwede na itry mo ngayon, makinig ka sa amin, samahan mo kami ngayon, at makita mo kung ano ang benefits ng pag-aaral ng salita ng Diyos.
Amen. Maraming pong salamat, Pastor Francis. Tulad po ng ating pong nabanggit kanina, no, na ito lamang po ilan lamang sa mga online streaming po ng ating pong simbahan para patuloy po tayong lumago sa pag-aaral ng sa Panginoon. Kung meron po kayong mga kaibigan, tulad po na nabanggit ni Pastor Francis, i-share niyo po sa kanila yung link po natin dito po sa FCC Abu Dhabi online streaming para sila rin po ay makasama natin na makapag-aral ng salita ng Panginoon. Kasama din po natin sa gabing ito ang ating pong chairman ng ating pong elders, chairman of the board, Elder Fred Sabale. Elder Fred, bati po kayo. Magandang gabi po sa lahat sa FCC. Hindi lamang po dito sa UAE, kundi maging sa ibang panig ng mundo. Alam ko po na naka-live broadcast po tayo. So yung mga kapatiran natin sa ibang panig ng mundo, nakakapanood din po ng ating online Bible study. I-encourage po namin kayo na sa tuwing Sabado ay manood po kayo ng live broadcast ng ating Bible study. Hindi lamang kayo po, kundi pati yung mga kaibigan nyo po, i-share nyo po sa kanila para rin po sila ay makarinig ng banal na salita ng ating Panginoon. And hindi lamang po panonood or pag-view ang gawin nyo, kundi kung meron po kayong mga katanungan, welcome po din namin yung inyong participation. Kung may katanungan po kayo, pwede nyo pong isend sa amin at sa ganang aming makakaya ay sasagutin po namin at tutugunin po namin yung inyong mga katanungan. So, God bless us all po. At katulad nga ng sinabi ni Elder Fred na nung nangyari nung Monday yung ating test broadcast, pwede pa rin po kayo mag-send ng mga questions, mag-share ng insights through phone patch, FB Messenger, SSMS. So, marami pong avenue para makasama po namin kayo dito. Marami pong salamat, Ate V. Ngayon po, bago po tayo tuluyang mag-aral ng salita ng Panginoon, makakarinig po muli tayo ng isa pong natatanging bilang mula po kina Elder June, Tunyakaw at Sister Joy. Awit po ni Kari Job, I Am Not Alone. When I walk through deep waters, I know that you will be with me. When I'm standing in the fire, I will not overcome. Through the valley of the shadow, I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. In the midst of deep sorrow, I see your light is breaking through. The dark of night will not overtake me. I am pressing into you. Lord, you fight my every battle, and I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me.
before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Magandang gabi po muli. Dahil po Lenten season ngayon, napagdesisyonan po namin na ang ating magiging lesson ay mini-series po ng tungkol po doon sa tinatawag na Passion Week o yung huling 7 araw ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa na nagdala sa kanyang kamatayan at saka subsequent resurrection. Mga pangyayari ito, mga kaganapan, mga istoryang ito, mga popular na alam natin at kilalang-kilala natin, pero pag-aralan natin ngayong gabi para mas lumalim yung pagkakilala natin sa Panginoon at mas tumibay ang pananalig natin sa Kanya, lalo na sa nangyayari ngayon sa buong mundo. Ang ating pong passage ay manggagaling po sa Mark chapter 11, verses 1 to 10. Mark chapter 11, 1 to 10. I will be reading from the New King James Version. Now, when they drew near Jerusalem to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, he sent 2 of his disciples, and he said to them, "Go into the village opposite you, and as soon as you have entered it, you will find a colt tied, on which no one has sat. Loose it and bring it. And if anyone says to you, 'Why are you doing this?' say, 'The Lord has need of it,' and immediately he will send it here." So they went their way and found the colt tied by the door outside on the street, and they loosed it. But some of those who stood there said to them, "What are you doing, loosing the colt?" And they spoke to them just as Jesus had commanded. So they let them go. Then they brought the colt to Jesus and threw their clothes on it, and he sat on it. And many spread their clothes on the road, and others cut down leafy branches from the trees and spread them on the road. Then those who went before and those who followed cried out, saying, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the kingdom of our father David that comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest." Ang title po ng ating pag-aaral ngayon ay Jesus Triumphal Entry. Or in other words, sa Tagalog, Linggo ng Palaspas or Palm Sunday. Okay. Ang setup po nitong passage na to ay maraming tao. Dahil on time ito doon sa magaganap na Passover feast na isa doon sa 3 mandatory feast para sa lahat ng mga male Jews all over the world. So ito nga, very significant yung week na to kasi sa Jewish calendar, yung Passover, talagang pag-alaala doon sa pagliligtas ng Panginoong Diyos sa bayan niya, sa kamay ng mga Egyptians. At very significant in the sense na alam nila na they're also looking forward na katulad ng leadership ni Moses, meron ding isa na tatayo para sa kanila, para doon sa sitwasyon nila na magpapalaya sa kanila. So yung atmosphere ay tamang-tama. Excited sila dahil inaabangan nga nila yung Messiah na yon at nandoon na yung religious feeling dahil nga doon sa religious feast na yon. Okay, so balik lang tayo doon sa ating passage. Ang sabi dito, naglalakad sila papunta ng city ng Jerusalem. So wala pa sila sa loob, pero tumigil sila sa paglalakad. Dahil nandoon sila sa lugar na yon na ang tinatawag ay Mount of Olives, hindi pa sa city mismo, pero nasa Mount of Olives sila, na mayroong napakahalagang papel sa prophecy, itong Mount of Olives na to. Yung Mount Olives,
parang ito yung kagandahan doon sa pag-aaral. Kasi parang pag binasa lang natin to, basta babasahin lang natin, aralin natin, hindi natin titingnan yung mga significant places, significant occasion. Yung Mount Olives, very significant siya kasi na-mention siya sa prophecy ni Ezekiel sa Ezekiel 11:23 na itong lugar na ito ay talagang dito magpapasimula ang pagdating ng Messiah sa panahon na yon. Kaya, kumbaga, alam ng ating Panginoong Hesus na lahat na nasulat na in relation doon sa kanyang pagdating, kailangang i-fulfill niya isa-isa. Otherwise, ang mga tao, lalo na yung mga nag-aaral ng salita ng Panginoon, ng Diyos, yung mga talagang bihasa sa salita ng Panginoon, makakahanap sila ng butas na bakit ganito, bakit ganyan, bakit hindi ito ginawa, bakit hindi na-fulfill itong sinasabi ng propeta sa pagdating ng Messiah. Kaya yung Mount Olives, as written sa Ezekiel, isa siya doon sa palatandaan na yung fulfillment ng Messiah ay darating. So this is the first fulfillment na ginanap ni Jesus sa first coming niya. Kasi yung final fulfillment doon sa second coming niya. So babalik pa rin tayo dito talaga sa Mount of Olives na to. Napakahalagang lugar. Okay, so balik tayo doon sa passage. So naglalakad sila, tapos tumigil si Jesus. Meron siyang sinabi doon sa dalawang alagad, meron siyang inutos na nakalagay doon sa verse 2 na pumasok kayo sa pagpasok niyo sa siyudad ay mayroong isang colt at dalhin ninyo sa akin. Ano yung napansin mo, Elder Fred, doon sa pagkakasabi na yun ng Panginoon? Dito makikita natin yung isang karakter ng Panginoon, yung omniscience ng Panginoon. He is an all-knowing God. Before things happen, alam na niya, nakikita na niya, alam na niya kung anong mangyayari in the future. At detalyeng-detalye yung pagkakasabi niya kung saan matatagpuan yung cult. And even hindi lang po dito sa insidente ng cult. Even yung preparation for the Last Supper, yung Passover, even yung threefold betrayal ni Peter, even yung humiliation niya ng mga tao, and even yung agonizing death ng ating Panginoon. Alam na niya ito beforehand. And sinasabi niya to sa kanyang mga disciple, even before things happen. So alam na alam ng Panginoon kung ano talaga ang mangyayari in the future. So this early nakikita natin sa passage na to, how Jesus is displaying His sovereignty through His omniscience. Kung saan matatagpuan yung cult na yan. Okay, so natupad nga. So dumating yung cult, tapos sumakay na si Jesus doon. So para lumalabas na grand entrance, dramatic entrance, kasi lahat pumapasok, naglalakad, siya lamang to nakasakay. Kaya lang, kung dramatic entrance, i-envision natin, bakit hindi kabayo? Bakit colt? Kung gusto niya ng dramatic entrance o grand entrance, bakit kaya? So yung colt, din siya, fulfillment doon sa nakasulat sa Zechariah 9:9. At hindi lang basta colt, dapat nakataling colt. Kasi mismo prophecy, kailangan binded siya. At makikita rin natin yon sa Genesis 49:10-11 na yun din yung sinabi na mula doon sa lahi ni Judah na merong, siguro mas maganda na basahin natin eksakto yung nakasulat sa Genesis chapter 49 verse 10-11. Sabing ganon, the scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shiloh comes, and to him shall be the obedience of the people, binding his donkey to the vine, and his donkey's colt to the choice vine. He washed his garments in wine, and his clothes in the blood of grapes. So makita natin na even yung colt, yung tide colt, nakasulat sa Zechariah, nakasulat sa Genesis, talagang Jesus Himself as Messiah, alam niya yung lahat ng dapat niyang i-fulfill as a Messiah. Okay, so dito pa lang, this early nakikita natin, dalawa na yung na-fulfill na prophecy ng Panginoong Hesukristo. Pero ano ba ang kaibahan ng donkey sa horse? At bakit kailangan na yung donkey na yung baby donkey na yun, yung wala pa nakasakay na kahit sino? Bakit kailangan ganun ka-specific? Alam naman po natin,
specifically yung horse, mahirap siyang i-train. Pero pagdating po sa donkey, mas mahirap pong i-train ang donkey. Lalong-lalo na po sa sitwasyong ito na hindi pa po nasasakyan yung donkey. So, pinakita ng Panginoon dito yung kaniyang omnipotence and He can tame the donkey. Even if na hindi pa ito natitrain, nakita naman natin sa takbo ng istorya na talagang at that very instant sinakyan ng Panginoon and hindi man nag-alma yung donkey ng pagsakay ng ating Panginoon. So, andon talaga yung omnipotence ng Panginoon. He can tame anybody. Even the donkey who has not been trained, He can tame it and He can ride on it. So kitang-kita natin dito, no, as creator, ando doon yung sovereignty niya eh. Kasi tayo mga creatures, kung tayo yung hahawak nun sa donkey, ititrain pa natin yun eh. Para mangilala siya sa atin, mga amuhan. Pero si Jesus, pagsakay niya, ayos agad. Bakit? Nakilala niya na this is my creator. I am His creature. Okay? Tsaka hindi pa siya nasasakyan kasi importante yung aspeto na wala pang nakakasakay sa kanya. It is, ibig sabihin kasi noon, sacred, royal, it is used to be for royal purposes. At yun yung dahilan kung bakit importante na wala pang nakakasakay doon sa donkey. So isa pang katangian na makikita natin, hindi lang yung pagiging creator, kundi yung kanyang pagiging messiah. Royalty ang pumapasok. Ang gumagawa ng grand entrance ay royalty. Hindi to basta-basta na katulad natin na kumbaga tayo commoner, siya naman ay royalty. So siyempre iba yung trato at iba yung ibinibigay sa royalty kaysa sa commoner lang. Okay. So nakita natin na yung picture ng pagpasok ng Panginoon, no? According to prophecy, riding on a young colt na hindi pa nasakyan ng kahit na sino. Ano ang naging response ng mga tao? Kasi nga nag-expect sila, katulad ng sinabi ni Pastor Francis kanina, nag-expect sila na mayroon ding i-raise up ang Panginoon katulad ni Moses na deliverer. Kaya ano ang ginawa nila? Nagdala sila ng mga palm branches na nagsisimbolize ng triumph and victory para sa mga Jews during that time. So ina-acknowledge nila na si Jesus yung Messiah. Ina-acknowledge sila si Jesus as the sovereign Lord, yung hinihintay nilang Messiah. Tapos i-picture natin, ang sabi doon, naglalagay sila ng mga palm branches habang lumalakad si Jesus sa harap. Tapos naglalagay din sila ng palm branches habang nasa likuran naman ni Jesus. So this is an entourage. Entourage ito befitting a king, befitting the Messiah. This is a picture of triumphal entry. No? So nakikita natin na talagang ito ang nararapat para sa ating Panginoon, sa ating Messiah, sa ating King. Okay. Doon sa verses 8 and 9 na sinabi doon sa verses 8 and 9. Basahin ko po ulit, Ate B, yung verses 8 to 9. Many people spread their cloaks on the road, while others spread branches they had cut in the fields. Those who went ahead and those who followed shouted, Hosanna! Blessed is the one who comes in the name of the Lord. So alam kaya nila na si Jesus na talaga yung Messiah sa ginawa nilang ito kay Jesus? Sigurado po ako na meron silang nararamdaman nila na si Jesus yung Messiah, pero posible na hindi doon sa Messiah na gustong ipahayag ng ating Panginoong Jesus. At yung paglalagay nila ng kanilang mga cloak, sinisignify nito yung respeto at yung submission. At hindi mo gagawin yung isang bagay na yun kung wala kang pananaw na kinikilala mo at nirerespeto mo at gusto mo magpailalim sa kanyang kapangyarihan. Yeah. Okay. Yes. In addition sa sinasabi ni Pastor Francis, no, kasi yung historical background kasi nung triumphal entry na yan from the Roman government point of view, yung mga pumapasok kasi talaga sa city ng mga Roman soldiers, mga Roman captains, mga general, nakasakay talaga sila sa kabayo eh. Actually kabayong puti as far as history is concerned. Tapos talaga yung mga tao naglalagay ng mga palm branches, talagang naghihiyawan talaga sila, no? Victory talaga. Victory kasi talaga dahil nanalo nga sa gera. Pero dito kay Jesus Christ, sa Panginoong Jesucristo, ang Panginoon talaga talagang pinapakita niya na that is your line of thinking,
Pero ako ibang style ko. Hindi ako sasakay sa kabayo, kundi ako sasakay ako sa isang sa isang colt, sa isang asno nga na bata. Pero ganun pa rin ang gagawin ninyo. So kaya ipinapakita ng Panginoon dito na, and yet yun nga, sabi nga ni Pastor Francis, in-acknowledge ng mga tao yon. No? Kasi siguro as far as history is concerned, it was the Lord Jesus Christ alone ang gumawa nun. Kasi ang usual na pumapasok, nakasakay talaga sa kabayo no? Pero si Jesus Christ, siya lang talaga And yet, the public recognize Him. The people recognize Him talaga, no? Kaya yun ang kaganda dito sa passage na ito, ni-recognize talaga siya ng mga tao. Yes. Pero ang ayon ni Pastor, ni-recognize siya at this point in time. Sa makikita natin na sa mga subsequent lessons pa natin in the succeeding Saturday Bible studies, makikita natin the same crowd who shouted Hosanna in the highest, it will be the same crowd who will say crucify Him. The same crowd. So makikita natin na hindi talaga nila in-acknowledge si Jesus as Messiah dahil meron silang ibang iniisip. Okay. Pero kaya huwag kayong mawawala doon sa mga susunod pang Sabado kasi tatalakayin natin yun. How can the same people say one thing at this point in time and then say another thing kasi hindi tama yung pagkakakilala sa Panginoon. Okay. So nakita natin na dito sa kanyang triumphal entry na ito, pinakita ng Panginoon yung kanyang lordship, yung sovereignty niya, na walang katulad niya. Kasi siya lamang ang nakapag-fulfill ng prophecy, siya lamang yung nakaalam ng mga detalye ng mga pangyayari dito sa okasyon na to, na kung pangkaraniwang tao lang, hindi malalaman hindi matutukoy. Pero siya, napagtagni-tagni na lahat yun kasi He is fulfilling prophecy. Okay. So, yung lordship ng Panginoon na nakita natin dito, ay sinabi naman niya sa Mark chapter 10 verses 33 and 34 na patungo naman siya sa kanyang kamatayan. So yung triumph actually is not in being a king. Yung triumph is He's going to His death. Kasi yun ang fulfillment ng mission niya, ng kanyang earthly mission. So triumphant pa rin. Kaya lang, ang tanong natin dito, so kung nakikita natin na ganun yung naging action nila o response nila kay Jesus, tayo naman, how should we respond to the Lordship of Jesus, especially dito sa ating critical time na ito, sa nangyayari sa buong mundo na pandemic na yan? Kung titingnan natin yung contrast, yung isang hari, usually kapag may dumarating na hari, parang gusto niya mataas siya, yung mga tao binibigyan siya ng pagrespeto. At hindi man nalalayo ang Panginoon sa ganong antas. Pero, makikita natin sa kanya, hari siya, pero yung pagpapakumbaba, yung pagpapahayag niya na wala siyang robe, kundi simpleng damit na pangkaraniwan, na suot, na mga mahihirap, hari na hindi niya dinidikta na i-conquer niya yung buong mga gusto niyang sakupin, kundi gusto niya i-conquer yung puso, yung buhay ng mga tao. So, doon yung pagpapakambaba niya, yung pagiging lingkod niya, pagiging servant niya, at kinalimutan niya, alam niya sa sarili niya, hari siya, pero hindi yun ang nilagay niya sa kanyang puso. So, paano tayo magre-respond sa ganong klase ng Diyos, sa ganong klase ng Panginoon? Ang response siguro natin, patuloy natin kilalanin si Jesus na tunay na Messiah, na tagapagligtas natin, na walang iba na gumawa ng ginawa niya sa buhay natin. Kumbaga, check natin yung history, walang iba na nag-alay ng kanyang buhay except sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. At check natin yung history, walang Diyos na nag-fulfill ng lahat na nasusulat the way na pinulfill ng Panginoon yung kanyang pagiging tagapagligtas. So makikita natin na ibigay natin yung panghawakan natin na sa panahon natin ito, wala talagang pwedeng tumulong sa atin maliban sa ating Panginoong Hesus. Yes, salamat Pastor Francis. In line sa sinasabi po ni Pastor Francis, let me add to that. Ang response nating mga tao sa Panginoong Kristo sa patuloy na ginagawa niya sa ating buhay. Again, ang Panginoon nga mahilig sa contrast no?
the people are expecting a king na nakasakay sa kabayo, pero ang Panginoon Kristo pumasok siya bilang isang hari pero nakasakay sa colt. So hindi ine-expect talaga ng mga tao 'yon. So sa panahon natin, sa nararanasan natin ngayon, let us also expect that God is doing something na hindi natin sukat akalain. Actually, meron akong isang naalala sa na isang istorya sa Old Testament, no? Bagamat ibang storya 'to, pero naalala natin si Elijah, di ba? Si Elijah, sino ang nagpakain kay Elijah? Mga ibon. Raven. Tapos yung klase pa ng ibon na yon, raven. Eh di ba yung raven, kung titingnan natin, ano yan, mga birds of prey yan eh. Mga sakim na ano yan eh, sakim na ibon yan eh. Hindi yan nagbibigay, pero and yet sila yung ginamit ng Panginoon para mapakain si Elijah. Another fact pa, according sa Old Testament, yung babaeng biyuda na balo, na ang sabi niya kay Elijah, nagmunguha ako ng kaunting panggatong kasi after neto, kakain kami, mag-aantay lang ng kamatayan namin. So again, the contrast is, yung isang walang kakayahan ay pwedeng gamitin ng Panginoon para mapakain ang kanyang lingkod na propeta. So again, hindi yung pinapakita ng Panginoon dito, no? Hindi ine-expect ng mga tao na ito ba yung magliligtas sa atin, nakasakay lang sa asno, ganyan. Pero yun din po mga mga mahal po namin mga kaibigan, viewers na nanonood, no? Sa nararanasan po natin na pandemic na ito, may ginagawa ang Panginoon. He will do something that we don't expect. Kaya't magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Yun po yung aking nakikita rito. Yes. At ako naman, following the heels ng mga senior ninyo, na ang response ko naman dito sa Lordship ng Panginoon, especially dito sa nangyayaring pandemic, yung kanyang pagiging creator. Kasi kontrolado niya lahat. Sa kanya walang nagkataon lang eh. Nakita naman natin dito sa passage na everything fits according to His will, according to His plan. So pati yung pagpasok nitong pandemic na to, inalaw ng Panginoon at kontrolado niya. At mayroon siyang itinuturo sa atin. Yun sana yung natin sa isipan natin na response na instead na matakot tayo, mag-question tayo, magalit tayo, mag-blame pa tayo, itong bansang ito, yung bansa na yan, bakit hindi natin tanungin ng Panginoon, ang ating Creator, ano ang purpose? Bakit nangyayari ito? No? So, allow natin yung Lordship niya even in critical times like this. Amen. Amen. Tapos meron pang isa na take away nating lesson maliban doon sa kanyang Lordship. Nakita natin na lahat ng ginawa ni Jesus is in fulfillment of Scripture, of prophecy. Madalas, kung babasahin natin sa 4 na version ng Gospel, sinasabi ni Jesus, it is not my time, it is not yet time, this is what the Father requires. He moved and he acted only according to the will of God. He did not move or he did not act according to the expectations of the people. Kaya nga in-expect nila, Messiah, papasok ito nakakabayo. Kasi ganoon ang expectation sa mga human victors. Well, He's not a human victor. He is the divine King, the Messiah. So, ang expectation ng tao sa kanya, hindi na finulfill niya, kundi yung ano ba yung kalooban ng Panginoon. Kasi yun naman ang foremost sa mind niya. My food is to do the will of God, sabi nga niya. Okay, so knowing thus, ano naman kaya ang itinuturo sa atin dito ni Jesus sa expectation natin sa Kanya as our Lord? What does this entire passage, although short, teach us about Jesus and our expectations of Him? Ang aking pong masasabi rito, Ate B, we have an all-knowing, all-powerful, supreme God. Lahat po ng nangyayari sa ibabaw ng mundo, alam ng Panginoon and hawak ng Panginoon ang buong mundo. Siya nga po ang creator natin. Siya po ang creator ng heaven and earth. Amen. So wag po natin kakalimutan yun. And babalik lang po tayo doon sa sinasabi ni Pastor Benji, yung preaching niya 2 weeks ago na, balikan lang natin our Lord's character. Amen. Ano ba ang character talaga ng Panginoon? Our Lord's care for us. Our Lord's promises, babalikan lang natin lagi yung promises niya sa atin, and our Lord's protection. Napakaganda po yung isang quote na binanggit din ni Pastor Benji noong siya yung nag-preach. You don't know God is all you need until He is all you have. Napakaganda ng pagkapaalala mo na yan, na impress nga ako dyan. Nung sinabi ni Pastor yan noon, gusto ko nga memoryahin eh. Pero kukunin ko na lang sa iyo, sinulat mo pala. Opo. May dadagdag ka ba doon, Pastor Francis?
Siguro sa pagkakataon ito, parang wag natin kakalimutan din that He is not only our Messiah, He is our King. Ibigay natin yung nararapat para sa hari natin. Parang minsan kasi, dahil tagapagligtas natin siya, dinidiktahan natin siya na kailangan niyang gawin. Itong lahat ng mga bagay na ito. Meron kami gantong problema, meron kami gantong hinaharap, tulungan mo kami, bigay mo lahat, and we forgot na hari siya. Ibigay natin yung submission, yung control sa kanya, dahil pag sinabi nating hari siya, Panginoon natin siya, pinaubaya natin sa kamay ng Diyos ang lahat ng bagay sa buhay natin. At the end, yung mga tao, di ba, nagpuri sila sa Panginoon. Sana sa mga ganitong pagkakataon, hindi tayo natatapos na maging mapagpasalamat at kilalanin natin na sa kabila ng lahat ng ito, there's so many reasons pa rin na dapat tayong kilalanin natin sa ating Panginoon. Okay, so as sa ibang salita, or in other words, yung sinasabi ni Pastor Francis is yung pagbibigay natin sa kanya na submission is because if we acknowledge Him as Creator, then we have to acknowledge that we are the creatures. Anong gagawin ng creature? Kundi mag-submit, sumamba, sumunod sa Creator. At yun ang gusto ng Panginoon, huwag tayong malungkot sa nangyayari ngayon. Huwag tayong matakot. Kasi the sovereign Creator, sabi nga natin mula kanina, is in control. Alam niya lahat. At lahat ng bagay na mangyayari ay ayon sa kanyang kalooban. Hindi ba napakaganda na dahil lang sa isang maliit na kwentong ito, na-remind tayo na ang Diyos na sinasamba natin, ang Panginoon na mayroon tayo, ay ang Panginoon ng Panginoon at Hari ng Hari. Ano dapat natin ikabahala? Ano dapat natin ikalungkot? Dapat lang tanungin natin siya kung, Lord, ano bang papel namin dito? Anong dapat namin matutunan? Anong dapat namin gawin para makasama kami doon sa plano mo, doon sa bigger plan na nagsimula pa lang dito sa pandemic pero meron pang mga kasunod. Amen. So maraming salamat Pastor Francis, Elder Fred at siyempre si Pastor Benha sa pagsama dito sa ating unang-unang online Bible study lesson patungkol sa triumphal entry ng Panginoong Hesukristo. At next week, huwag kayong mawawala kasi itong kanyang triumphal entry na ito ay ipagpapatuloy niya by cleansing the temple. Tingnan naman natin kung ano magiging response nila sa kanya sa next week's lesson. Kaya huwag kayong mawawala. Ha? Salamat na marami sa inyong pagsama sa amin at tandaan natin, our God is alive, our God is perfect, our God is sovereign, and He loves us. Maraming salamat po. Okay, marami pong salamat sa ating mga host at sa ating pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Sa pagkakataon pong ito, nasa panahon po tayo ng question and answer o open forum. Kung meron po tayong katanungan, mangyaring i-post nyo lamang po sa Facebook at pagkatapos po, ito po ay amin pong sasagutin. Nais lamang po namin linawin na yun lamang pong may kinalaman sa ating pong pag-aaral. Meron din po ako natanggap na medyo mayroong tatamaan na isang uri ng isang relihiyon, ayaw naman po nating gawin na gano'n. Ayaw naman po natin na masagasaan ang anumang uri ng relihiyon. So kung meron po tayong tanong, una nag-comment dating member to sa FCC na dati nasa ME. Binaliktad lang ang pangalan pero kilala ko to, si Tony Dalde nag-comment. Di ko alam kung nasan ngayon to. Nire-remind daw tayo na ang lahat ng bagay ay posible sa ating pong Panginoong Diyos. Merong tanong dito. Ang tanong ay mula kay Vanj Katindig. At ang tanong niya ay, yung pagwagayway po ba ng palaspas ng mga ibang tao ngayon ay pag-response din nila o respect? Parang gano'n, yung pagwagayway din ng palaspas ay as response din nila o respect sa ating Panginoong Diyos. So, meron po bang gustong sumagot? Maring kahit sino po pwedeng sumagot. Alam po natin na tayo mga tao mahilig tayo sa tinatawag natin na kultura.
So, ang nangyari po, no, pag sa panahon ng Lenten season, na parating nga po, marami rin mga tao ang bumibili ng mga palaspas, winawagay-way din po yan. Okay? So, maaring inaalala po nila yung pong mga nangyari nung unang panahon, nung panahon po ng Panginoong Jesucristo. However, medyo nakakalungkot man pong sabihin ko, pero nagkaroon po kasi ng ibang meaning na ngayon eh. Nagkaroon ng ibang meaning na ngayon. Kasi naalala ko, nung kami rin ay bata pa, ginagawa rin po ng pamilya namin yan, bibili rin ng nanay at tatay ko ng palaspas. Pagkatapos sinasabit po sa sa may pintuan namin. Siyempre, tatanong namin noon, bakit po sinasabit sa pinto? Mapa. Para daw hindi pumasok yung yung mga masamang espiritu, mga ganyan-ganyan sa loob ng bahay, marami. So, nagkaroon tayo ng maraming maraming mga opinion o definition. Pero kung babalik po tayo sa salita ng Panginoon sa Biblia, ang layunin lang po talaga noon kung bakit winawagay sila ng palaspas noon para i-welcome nga ang isang hari. Okay? So, in that specific lang po, intention and purpose lang. Pero ngayon po, nagkaroon ng ibang mga meaning na ilalagay sa pintuan nga para hindi raw pumasok yung masamang espiritu. Yung problema lang, pastor, paano kung nasa loob na yung masamang espiritu? Nasa pinto na yung palaspas. Hindi na makakalabas. Isang problema, nakita ko. Okay, maraming salamat. Tandaan po natin, ang kapangyarihan lang ay nasa atin pong Panginoong Diyos. Amen. Amen. Natin pong sambahin, siya po ang ating pong dapat lamang luwalhatiin at pagkatiwalaan sa lahat ng bagay. So, kung meron pa bang tanong, Ate Teresa, sa ating na-encourage ko po na kayo na magtanong sa ating pong mga lesson. Merong isang tanong dito, kaya lang hindi ko po pwedeng basahin dahil hindi naman po related sa ating pong maaari nating itanong sa ating mga Bible study yan. Ate B, meron bang paalaala tungkol sa kung paano sila magko-conduct ng kanilang mga pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos na pwede po nating i-conduct ito at meron ba tayo nakatanong na pwede nilang pag-aralan? Meron po, Pastor. Dahil nga gusto natin na individually mag-connect pa rin yung mga Bible study groups, so mayroon akong ginawang 3 additional questions for further discussions. Pag nagsama-sama kayo as a Bible study group on your own, na base dito sa pinag-aralan natin ngayon. So, pwede nyo ipagpatuloy at i-explore pa yung mga iba pang bagay na maaaring hindi namin nakita o napag-usapan ngayong gabi. So, as a Bible study group, magpalakasan din kayo. Mababasa nyo yan online. Isusulat yan 3 questions na yan sa FB, o sa FB Messenger natin o sa ating online site. So, puntahan po natin at gawin natin na magsama-sama tayo magpalakasan muli as an individual Bible study group. Okay, maraming salamat. Katulad nga po ng sinabi ni Ate B, meron po ang Filipino Christian Church sa Abu Dhabi ay meron 37 na Bible study na tumigil din po ang pagkikita-kita dahil sa pagsunod din sa kautusan ng gobyerno o ng pamahalaan at upang hindi na lumagana pa itong virus na ito. Makatulong tayo hindi sa pagpapalagana pa. Pero hindi ito magiging hadlang. Katulad ng team po natin, unstoppable po tayo. Hindi ito magiging hadlang upang maranasan natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos at ang paglaganap ng salita ng atin pong Panginoon. Meron po mga tanong na pwede po nating screenshot or pwede po nating kuhanin, request sa atin pong Ate V upang sa ganon ito po ay atin pong mapag-aralan. Pwede kayong magkita-kita. Ang triumphal entry ng Panginoon ay tungkol sa Lordship ni Jesus Christ at ito ay fulfillment ng pangako ng atin pong Panginoon. At katulad ng nararanasan din po natin, hindi po nagbabago ang Lordship pa rin ng ating Panginoon. Amen. Ang Diyos pa rin po natin ay ang ating Diyos at ang ating pong Diyos ng mga Diyos at ang Panginoon ng mga Panginoon. At siya ay in control sa lahat ng nangyayari sa atin pong buhay. So, meron bang huling mga salita sa bawat isa po sa atin? Pastor Benhar. Opo, mga ginigiliw po namin mga taga-subaybay. Lahat po ng mga taga-FCC, okay? Kahit saan mang lugar po kayo ng bansa ngayon o mundo, lagi po nating alalahanin na ang Diyos pa rin po ay Diyos na siya pong
mas makapangyarihan at may control sa lahat po na nagaganap sa ating pong kapaligiran. Hayaan lang po natin na tayo po ay sumampalataya sa Kanya at magtiwala po sa Kanya, no? At hayaan natin na lumago rin tayo sa pagkakilala at pagkaalam po sa atin pong Panginoong Jesucristo. Sa sandali pong ito, pansamantala po tayong mamamaalam, pero tulad po ng sabi ni Ate V, tuwing araw po ng Sabado, makikita pa rin tayo at sa loob po ng 8 po ng gabi. Okay. So see you next week. Ipagpatuloy natin to kasi mini-series ito hanggang matapos natin do sa resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin. Stay safe, stay healthy. God bless you all. Maraming salamat po sa mga kapatiran na nakinig ngayong gabi. Thank you po sa inyong pakikinig. Salamat po. Maraming salamat din po sa nakasama po natin, Elder June, Sister Joy, sa kala pong mga special number na inialay po kanina sa Panginoon at sa ating lahat. Marami rin pong salamat sa technical team na kasama po natin ngayon, okay? The people behind the scene. Yes. Maraming pong salamat sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay magwakas sa panalangin at patuloy po nating ipagkatiwala sa Diyos ang lahat po. Tayo po ay yumuko at tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, amang banal na sumasalangit, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Sa pagsama ng banal na Espiritu Santo, kami po ay nagpapasalamat. Dahil niloob mo po na patuloy naming makilala ang iyo pong pagiging Panginoon, pagiging Diyos sa aming mga buhay. Amen. Lord, hindi po nako-contain ang iyo pong kapangyarihan sa mga pandemic tulad ng nararanasan namin ngayon, sa anumang mga sitwasyon, Lord, hindi ka contained doon. You are above all. You are above everything, Lord God. And we are acknowledging you, O Diyos, sa patuloy na pag-aaral po namin. Samahan mo kami, Panginoon. At hayaan mo rin, Lord God, na yung pong fear na nararanasan namin ngayon ay maging faith, maging peace. Magkaroon kami, Lord, ng kapayapaan na tanging ikaw lamang ang siya po nagbibigay. Lord, ito po'y dalangin namin, hindi lang sa amin, kundi hindi maging sa mga kasamahan po namin na nanonood ngayon sa kanya-kanya mga tahanan, hindi lamang po dito, Lord God, sa UAE, maging sa Pilipinas o kung nasaan mang lugar sila, Panginoon, ng mundo. Hayaan mo, Lord God, na patuloy kaming manampalataya. Ikaw yung maging saligan po namin, O Diyos. Salamat. Maraming salamat. At patuloy na patnubayan mo, O Diyos, ang gawain mong ito ng pagtatanghal at pagbabahagi ng salita mo sa pamamagitan, Lord, ng online streaming na ito. At igawad mo rin, Panginoon, sa amin ang iyong ang mabiyayang basbas mo. Amen. Yes. Na sa akin pong pagtaas, mga kapatid, saan man po kayong naroon ngayon, ilahad nyo lang po inyong mga kamay at tanggapin po natin ang bendisyon nito ng ating pong Panginoon. At ang pag-iingat, proteksyon, pagmamahal, pag-ibig ng ating Panginoong Diyos na ipinakita ng kanyang bugtong na anak na Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ang pagsama, pakikipisa ng Banal Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Solid Deo Gloria po, mga kapatid. Amen. 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 Maraming pong salamat. See you po again, mga kapatid. God bless you all. God bless you all. God bless po.